one man, one assignment, one response that could either save a city or bring it to doom and judgment, and the one true God whose mercy cuts through a man's weakness to save an entire city. Join us for the story of Jonah. God revealed, revealed, revealed. Sa lipi ni Zabulon ay may isang lalaking Jonas ang pangalan. Siya ay anak ni Amitai. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh, "Pumunta ka sa Ninive, ang malaking lungsod, at pangaralan mo ang mga taga-roon sapagkat suko na sa langit ang kanilang kasamaan." Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na magtago sa Tarsis sapagkat inaakala niyang malayo na iyon kay Yahweh. Kaya, nagtugong siya sa Jope at humanap ng barkong papunta sa Tarsis. Nang maibigay niya ang kaukulang upa, sumakay siya sa vapor kasama ang mga tripulante. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpalitaw ng malakas na bagyo si Yahweh. Ano pat halos mawasak ang barko. Dahil dito, sinidlan ng matinding takot ang mga tripulante, kaya bawat isa'y nanalangin sa kanyang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para lamang gumaan ang sasakyan. Samantala, si Jonas ay mahimbing na natutulog sa isang sulok na ibabang palapag sa barko. Nakita siya ng kapitan at ginising, "Hoy, tulog ka lang tulog diyan. Bumangon ka at manalangin sa Diyos mo. Baka sakaling kaawaan tayo at iligtas sa kamatayan." Nag-usap-usap ang mga tripulante. Magsapalaran tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayon nga ang ginawa nila at nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya't siya'y kinausap nila. "Nagsapalaran kami para malaman kung sino ang may kasalanan at ikaw ang napunot. Ano ba ang ginagawa mo rito at taga saan ka?" "Ako ay Hebreo," sagot ni Jonas. "Nananalig ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan, ang lumikha ng dagat at lupa." Bago pa ito nangyari, sinabi ni Jonas na pinagtaguan niya si Yahweh. Kaya sa malaking takot, pahilakbot nilang sinabi kay Jonas, "Napakalaki ng ginawa mong kasalanan." Lalong lumakas ang bagyo, kaya si Jonas ay kinausap uli ng mga tripulante. "Ano ang ibig mong gawin namin sa iyo para pumayapa ng dagat?" "Ihagis niyo ko sa dagat sapagkat alam kong ako ang dahilan ng nagngingit-ngit na bagyong ito," sagot niya. Pinipilit sana ng mga tripulante na itabi ang vapor. Ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumakas ang bagyo at nanalangin sila ng ganito, "Yahweh, naway huwag niyo kaming parusahan o ibilang na mamamatay tao. Sa gagawin namin sa taong ito, yamang kayo na rin ang nagpahiwatig ng dapat namin gawin." Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagi sa dagat at bigla itong pumayapa. Dahil dito, sinidlan sila ng matinding takot kay Yahweh, kaya't naghandok sila at namanata sa kanya. Si Yahweh naman ay nagtalaga roon ng isang dambuhalang isda. Nilulong nito si Jonas. Siya ay nanatiling 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng isda.